Basta mga bata, tayo ngayon nasa kindergarten quarter 2 week 10. Ang ating content focus ay nakakatulong kami sa pangangalaga ng aming komunidad. Tara, samahan niyo ngayon si Teacher Julie upang talakayin natin ang ating content focus. Huwag kalimutan i-like, share, and follow sa ating YouTube channel. Umpisahan na natin. Unang araw, panatilihin nating malinis ang ating paligid upang ito ay maganda at maliwalas. Mga bata, dapat nating laging tandaan ang pagiging malinis ay dapat laging nasa atin. Kailangan nating maging malinis sa ating kapaligiran upang maaliwalas ang ating gagalawan, di ba mga bata? Kailangan nating maging malinis din sa ating katawan at sa ating kapaligiran. Paano naman natin mapanatiling malinis ang ating paligid? Magbigay nga kayo sa akin ng mga halimbawa mga bata. Ikalawang araw, mahalaga ang tubig at kuryente at hindi dapat na naaksaya ang mga ito. Tama mga bata, dapat nating sinupin ang kuryente at tubig. Kailangan nating pahalagahan ng bawat patak ng tubig at ang kuryente natin. Kailangan nating patayin ito kapag walang gumagamit. Kapag tayo ay nagtutoothbrush, kailangan nating gumamit ng baso upang lagyan ng tubig at tayo ay magmumug na lamang. Para hindi natin bubuksan ang ating mga gripo maya't maya para makaiwas tayo sa malaki o mataas na bill ng kuryente or ng tubig. Dapat din nating ipatay ang mga ilaw kapag wala naman taong gumagamit. Mahalaga ito mga bata, kailangan din natin tanggalin sa mga saksak. Ayan mga bata, ito ang mga paraan upang maiwasan natin ang pag-aaksaya ng kuryente. Kapag walang gumagamit ng aircon, dapat pinapatay or ventilador or electric fan. At tatanggalin na rin dapat sa saksakan ng mga appliances na hindi naman natin ginagamit kasi ito ay nakadagdag pa rin sa konsumo ng kuryente. Kailangan rin patayin ang mga telebisyon na hindi naman ginagamit at ang mga ilaw na hindi naman ginagamit upang tayo ay makatipid, lalong-lalo na nakakatulong din tayo sa ating kapaligiran. Mga paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng tubig. Kailangan nating patayin ang gripo kapag hindi naman ito ginagamit at gumamit tayo ng baso sa pagmumumog natin. Kapag naman tayo naliligo, kailangan nating gumamit ng tabo at timba. Mas nakakatipid ito kaysa gumamit tayo ng shower. Yan, kapag hindi nang ginagamit ang tubig, kailangan ng patayin. Or kaya kapag ang ating mga tubig ulan, pwede natin itong pandilig sa mga halaman ni nanay. Kailangan nating pangalagaan ng tubig sapagkat napaka-importante nito. Huwag din tayong maglalaro ng tubig, mga bata. Ikatlong araw, itinatapon at binubukod natin ang tama ang ating basura. Mahalaga ang mga halaman at puno at dapat nating inaalagaan. Yan mga bata, kailangan nating itapon sa tamang basurahan, sa nabubulok at di nabubulok ang ating mga basura. Kailangan rin tayong magtanim ng mga puno sapagkat nababawasan na ito. Kaya mas madalas ang pagbabaha sa ating mga lugar. Kailangan nating alagaan, protektahan ang ating kapaligiran upang merong magagamit ang susunod na henerasyon, di ba mga bata? Mga tanong, ano ang gustong pagtatapon o bubukod ng basura? Paano natin mapangalagaan ang halaman at mga puno? Ika-4 at ika-5 araw, kahit ang mga lumat gamit ng bagay ay maaari pa rin mapakinabangan. Ayan, ang tawag dito ay pagre-recycle. Maraming mga patapon na bagay na maaari din nating i-recycle o gamitin pa ulit para tayo ay makatulong sa ating kapaligiran. Ano ang mga maaari nating gawin sa mga luma at hindi naman ginagamit na bagay?
Ano-ano naman ang maaaring magamit sa basyon ng plastik na bote? Maaari niyo ba akong tulungan, mga bata?